Good evening po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin na. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami po ay makakapagpuri at makakasamba sa iyo. At patuloy po kami nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran Panginoon sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Banal na Santong Espiritu, malaya po kayong kumilos sa gabing ito. Ang nais po namin ay patuloy kang maranasan. Muli, sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sama po natin sa kahit papuri na ating Panginoong Diyos. Huwag mag-alala sa mundong ginagalawa. May katiyakan, huwag mag-alala, mawag sa Kanya sa kasagutan, magpakailanman. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, di magbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa iyo lang natagpuan, tunay na kagalakan. Di mababayaran ng kahit ano pa man. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, di nagbabago. Walang katulad mo. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, di nagbabago. Walang katulad mo, O Jesus. Ay saya-saya, ay ganda-ganda. Ay saya-saya, ay ganda-ganda. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello po, once again po. Welcome po sa ating New Life in Christ Ministry Saturday Online Worship Service. Living a life with a purpose. Amen. So sa Bible verse po natin sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Amen. So sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, O God. Salamat, Panginoon. Salamat sa oras na ito, God. Muli kami ay nagkatipon, O God, upang kami ay mag-aral, Panginoon, ng iyong banal na salita. Dalangin kong patuloy na buksan niyo nga po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, ang aming espiritu, O God. Nang sa ganun, lubusan naming maunawaan, anuman, Lord, ang aming mapag-aaralan ngayong gabing ito, Panginoon. Patuloy anong karumihan ang, O God, ang iyong nakikita. Patuloy alisin mo nga po ito, linisin mo nga po ito, God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga kasalanan ito, God, sa mga pagkukulang, pagkakamaling aming nagawa, Panginoon. Patuloy na ikaw lamang, O God, ang siyang maitaas sa buhay ng bawat isa. Sa aming pag-aaralan, pagpalain mo nga po ito, Panginoon, maging panibagong kaalaman, O God, revelation, Panginoon, ang patuloy na
malaman namin, O God, mula sa iyong salita, Panginoon. Muli, maraming salamat po, Holy Spirit. Patuloy na kumilos kayo, O God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. At anumang kilos o gawa ng kaaway, patuloy na aming sinisira, binawasak sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Kaya minsan pa, Panginoon, may na po namin ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Tayo dito, no? Sabi dyan, do you know what is your purpose? Amen? Kapag pinag-uusapan na itong bagay na ito, syempre, mapapatanong ka sa sarili mo, parang biglang sasabi natin at first, oo nga, no? Ano nga ba ang purpose ko? Dumarating po ba sa point ng buhay niyo yun? Amen? Bilang Kristiyano, automatic na po yun, no? Na ang purpose natin ay para gawin po ang kalooban ng ating Diyos. Amen po ba? Dito, no, ipinapahayag natin kung ano nga ba ang purpose natin. Pag sinabing ipinapahayag, ito ay ipinapakita natin yung purpose natin sa pamamagitan na kung papaano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano or kumilala at lingkod ng ating Panginoong Jesus. Amen? May mga nagsasabing Kristiyano sila at alam nila yung purpose kung bakit sila naging Kristiyano, pero hindi po nakakita ng ebidensya na sila ay mga tunay na Kristiyano. Amen? Kumbaga, alam lang nila pero hindi nila alam or ayaw nilang isa pamuhay ang purpose na ito sa hindi malaman o hindi maintindihan kadahilanan. Amen? Di ko alam sa kanila ba't ganun. So, bilang mga Kristiyano, napaka-importante po na makita sa ating mga buhay yung purpose kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen? At kung bakit masaya tayo. Masaya ka ba? Amen. Siyempre, sa biyaya po ng ating Diyos, pag tayo ay uma-attend or pumupunta sa church. Amen po ba? May mga iilang kapatiran po akong tinanong patungkol sa question na ito, kung ano ang purpose nila bilang isang Kristiyano. Sabi po nila, I quote, by God's grace is to do the will of God. Love the Lord your God with all and love your neighbor as yourself. Yan po ay galing kay Bro BJR. Next po, I quote, number 1, ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Una, pangalawa, sa kapwa. Kasama ng relasyon sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang salita, mamuhay ng may takot at pagsunod sa nais ng Diyos. Number 2, maging ilaw ng sanlibutan ang buhay Kristiyano. Nang sa ganon, makita ang pag-ibig ng Diyos sa bawat nananampalataya kay Jesus. Sabi naman po ni Bro J.E.R. Amen? So kung titignan po natin, yung main reason nila ay nakatuon po sa ating Diyos and then sa ating kapwa. Amen? Which is tama. No? Ngayong gabi po, may mga 5 bagay po tayong pag-uusapan patungkol sa purpose. Kung bakit tayo nabubuhay. Amen? Believer ka man o hindi, at the end of the day, yung purpose po natin ay para sa Diyos mo pa rin. Amen? So, bakit hindi pa po natin ibigay sa Diyos ang nararapat kung ang primary purpose natin ay paglingkuran, sambahin ang ating Panginoon? Amen? So, 5 po ito, at hindi po ito limitado sa 5 lamang. Kinuha lang po natin yung mga iilang bagay na I believe makatutulong po sa bawat isa. Amen? Sa una po, ano ang magiging sentro ng iyong buhay? Center of your life. Amen? Ang tanong po na ito ay nagpapatungkol sa ating pagsamba sa Diyos. Amen? Para kanino ka nabubuhay? No? Para kanino nabubuhay ang bawat isa? Sa anong bagay mo inilalaan ang iyong buhay? Amen? Maaaring umikot ang ating mga buhay, no, sa karir natin. Pwede din kung ano man yung business na ginagawa natin ngayon. Amen? Pwede rin sa pamilya, no?
sa iyong libangan, sa pera, higit lalo, at marami pang iba. Amen? Lahat pong ito ay okay naman, pero hindi po dapat sila ang gawing sentro ng ating mga buhay. No? Hindi sila yung nagiging focus, hindi sila yung nagiging core. Amen? Sabi nga po sa Matthew 6:21, ito ay sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din ang inyong puso. Amen? So, kung ano man po yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng pansin sa panahong ito, to the point na nakakalimutan na natin ang pagsamba sa ating Diyos. Yun po ang nagiging sentro ng ating mga buhay. So, dito po, we were created upang sambahin ang tunay at nag-iisang Diyos. Amen? Bakit tayo nag-attend ng church? Bakit tayo nag-i-invite ng mga kaluluwa? No? Even in the Old Testament, sa Bible, nais ng Diyos na siya lamang ang sasambahin at wala ng iba. Amen po ba? Kaya nga humahayo tayo at nag-i-invite tayo ng mga kaluluwa upang may makasama tayong sumamba sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa Pit 95, o magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Amen? Sabi po sa Psalms 29, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Amen? Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen? Sabi naman po sa Matthew 4, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. And mga iilang talata po ito sa Biblia na nagpapatunay na sa tunay na Diyos lamang po tayo sumamba. No? Hindi sa anumang bagay na nakikita natin dito sa mundo, hindi sa mga bagay na itinuro sa atin ng mga ninuno natin nung unang panahon, kundi sinasabi po sa Biblia na ang Diyos Ama lamang po ang ating sasambahin at wala ng iba. We were created to worship the one true God, no? At siya po ay ang Almighty Father, no? Creator of heavens and earth. Amen? Next po, ano ang magiging karakter ng iyong buhay? Yan. Action star ka ba? Yan. No? Drama queen ka ba? Yan. Comedy king? No? Hindi po yun, no? When you say character, ito po ay ang tinatawag na mental at moral na mga katangiang natatangi sa isang individual. Amen. In biblical definition naman po, ito ay makikita sa Galatians 5:22-26. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Amen po ba? So, ito po ay nagpapatungkol sa tanong sa pagiging disipulo mo, no? Ng bawat isa. Amen? Magiging anong klaseng disipulo ka sa harap ng Panginoon. Amen? Napaka-importante po na mahubog ang bawat isa, no? Bawat isa sa atin na kalarawan po ng Diyos. Amen? Ayan, yun po yung kanina. Sabi po sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Amen? Dito po, no, hindi lamang limitado sa physical appearance o yung panlabas na anyo natin, kundi pati kung ano ang nasa loob natin. Yung character na meron din ang Diyos na gusto niyang isapamuhay po natin. Amen? Kaya nga napaka-importante din po kung sino po yung mga grupo
ng taong nakapaligid sa atin. Amen? Kung yan ay mga kapatiran sa church, syempre, lagi natin pinag-uusapan at ibinibida yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa biyaya po ng ating Panginoon. Unlike sa world, sa mundo, sa ayaw at sa ayaw mo, pag-uusapan at pag-uusapan ninyo pa rin minsan yung mga negative things, no? Kaya bilang isang disciple, maging aware po tayo. Amen? Sabi nga po sa 1 Corinthians 15, do not be misled, bad company corrupts good character. Amen? May mga Kristiyano kasi na kapag nang akay ng kaluluwa, minsan gagawin yung makamundo kaparaanan. No? At marami po yung gumagawa nito actually. Tulad ng iinom sila ng alak as a form of fellowship. Kasi kailan ko silang uh, pakyabayan. Ano ba yung tagal ng pakyabayan? Yan po, basta yun. Para mawin ko sila sa Diyos. Amen? Mali po yun, no? Pupunta ng swimming. Singkanipis at singka dati susulod. Singkali ng suot. Palitaw ng stretch marks. Ay, yes. Sorry po. Yun po, no? Let us maintain the good character na itinuro sa atin, no? Base sa Bible, syempre, ng ating mga leaders sa church. So, 2 Peter 1:5 to 11, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong walang mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya ng kanyang mga na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen po ba? So, ipakita po natin yung good character na itinanim po ng ating Panginoon sa ating mga puso. Amen po ba? Next, ano ang magiging contribution ng iyong buhay? Amen? So, ang tanong naman pong ito ay patungkol sa iyong paglilingkod ng bawat isa sa ministry. Amen? Ano nga ba ang ministeryo mo sa body of Christ? Paano mo gagamitin na ang talent mo upang maging kabahagi sa gawain ng Diyos? Amen po ba? Sabi po sa Romans 12:6-8, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. No? Sabi daw po dyan, exercise them accordingly. Ginagamit mo ba yung talento mo para sa Diyos? If prophecy according to the proportion of his faith, if service in his serving, or he who teaches in his teaching, or he who exhorts in his exhortations, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Amen po ba? Kaya nga po, lahat ng ginagawa po natin sa mga ministries. Sabi nga po, no, at ito rin po ang panalangin ng ating pastor at mga leaders, maging kabalikat po tayo at huwag po tayo pabigat. Amen? Paano mo nga ba naman gagampanan ng iyong papel sa pamilya ng Diyos? Kaya nga po napaka-importante na i-involve po natin yung mga sarili natin sa mga different ministries. Amen po ba? Sabi nga po sa 1 Corinthians, so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. And if one member suffers, all the members suffer with it.
If one member is honored, all the members rejoice with it. Amen. So, kung sabi po, no, kung yung isang membro daw, daanan na malungkot, apektado po, no, ang church. At syempre, kung yung isang membro naman po is makararanas ng success sa kanyang buhay kristyano, lahat po sa church nagre-rejoice. Amen? Sabi din po sa Ephesians 4, therefore, laying aside falsehood, speak truth each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Amen? Sa Ephesians 5:29-30, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church, because we are members of his body. Amen? Kabahagi po ang bawat isa bilang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Next po, ano ang magiging mensahe ng iyong ay? Amen po. Sa pagharap ng mga tao sa iyo, ano kayang mensahe ang ipinapabatid mo sa mga di mananampalataya? Amen. Baka naman ang nakikita sa iyo o sa atin, no, ay hindi naaayon sa ating pananampalataya. Kaya nga may mga di mananampalataya na hindi naniniwala or hindi maniniwala sa Biblia hanggat hindi nila nakikita sa atin na tayo ay kapani-paniwala. Hindi sila mako-convince unless makita nila na may pagbabagong buhay na nangyari sa atin bilang mga mananampalataya. Amen? So, dito po, nagpapatungkol ito sa misyon. Amen? Misyon sa mga, syempre, hindi mananampalataya na mailapit sila sa ating Panginoon. Napaka-importante po na malaman natin na may misyon ang bawat isa sa paghayo upang mangakay ng mga kaluluwa. Amen? Sabi nga po sa Matthew, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Amen po ba? Kaya nga po sana, manatili po tayo sa paglilingkod. Sabi nga po ng ating pastor, mahirap maghanap ng katulad natin. Amen? Glory to God po, no? Sa biyaya po ng ating Diyos, kasi hindi lahat tumutugon. Hindi lahat nananatili sa paglilingkod at pagganap sa misyon. Amen? Sabi nga po ni Prophet Isaiah sa Isaiah 6:8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here am I, send me. Amen? At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Nakalulungkot po na kung saan, kailangan pa bang sabihin ng ating Panginoon yun, no? Na kung saan marami namang available, pero marami rin yung tumatanggi sa panawagan. Tandaan po natin na huwag na huwag po tayong panghinaan ng loob kasi sino pa ang aasahan ng Diyos upang maibahagi ang kanyang salita sa mga tao? No? Yes, may gagamitin na iba ang Diyos. Subalit, huwag po natin i-miss yung pagkakataon na tayo ang gaganap sa misyon na ipinapagawa ng Diyos. May reward po ito pag nakaharap na po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Thank you, Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Next po. Ano ang magiging komunikasyon ng iyong buhay?
Amen? To communicate, no? Itong tanong naman po ito ay nagpapatungkol sa fellowship, no? Fellowship natin sa mga kapatiran. Amen? Paano mo may papakita na kabilang ka o magiging parte ka ng buhay ng kapwa mananampalataya, no? At ang kaugnayan mo sa pamilya ng Diyos. Amen? Maraming hindi nagtatagal sa ministry sa kadahilan ng hindi binubuksan ang puso ng mga miyembro nito sa mga kapatiran. Halimbawa na lamang, no? Example lang po to, no? Sa Young Pro, pag may gathering, parang dahil pa po namin yung biological family sa sobrang close, no? May mga usapin na sa grupo lang na reveal, no? At sa ganung bagay, lalong tumitibay ang samahan ng bawat isa kasi alam mo, bukas ang puso ng bawat isa sa atin, no? Pero take note po, pag nag-open po tayo sa mga kapatid, huwag naman po yung motibo na, alam niyo na, makasisira sa iba, no? Pag ganun po, nag-create na po tayo ng division. Amen? So, maging aware lang po tayo. Kaya nga po, may mga groups po tayo na nagsasama yung mga boys, vice versa sa mga girls po. No? Amen? So, malinaw po ba? Kaya nga po, paano mo ma-exercise yung pagsunod sa salita ng Diyos kung nag-iisa ka lang? Alam mo, paksabihin yung sarili mo. Naglakad ka dalat, tara mag-soul. No? O sige, magbibigay tayo ng soul. No? Kausap mo yung sarili mo. No? Di naman ganun. No? Di naman natin mapapractice kung puro unbeliever ang kasama natin. Amen? At dito, dahil alam mo at ramdam mo na you belong sa pamilya ng Diyos, mas lalo mo ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos sa personal mong buhay. At syempre, sa ating mga kapatid. And somehow, this will motivate you to attend services kasi alam mo, makikita mo ulit yung mga kapatid na ito. Amen? Sabi nga po sa 1 Thessalonians, therefore, encourage one another and build up one another just as you also are doing. So, that is that I may be encouraged together with you while among you, each of us by the other's faith, both yours and mine. Then sabi po sa 1 Peter, be hospitable to one another without complaint. So Proverbs 27:17, iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen po. So bilang Kristiyano, kailangan po natin yung isa't isa. Amen po ba? No, sa ating pagtatapos, sabi po, magbabasa na lamang po ako ng talata sa Biblia. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Tandaan po natin na ang will po ng Panginoon sa atin ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Sa 2 Peter, nabasa na po natin kanina ito, dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ecclesiastes 12, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Amen po. Amen. Thank you, Lord. So, I pray no, na may natutunan po tayo sa gabing pag-aaral na po natin ito, no, na kung saan yung purpose ng ating buhay ay yung mabuhay lang para sa sarili, no? Mabuhay para magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng malaking business, no?
makapag-asawa, mapagtapos yung mga anak, no, and so on. Wala pong mali doon. Amen? Pero tandaan po natin, yung pinaka-purpose po natin ay ibigay po ang buhay natin sa ating Diyos Ama sa pamamagitan po ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Amen? We were created for God. Amen po. So, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, O God. Patuloy, aming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa napag-aralan namin, Panginoon, patungkol po sa purpose kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami ipinanganak sa mundong ibabaw ito, O God. Alam namin, Panginoon, na the moment, O God, na ipinanganak kami, isinilang kami sa mundong ito, Panginoon, Ikaw, O God, ang unang naging natuwa, O God, sa pagsilang namin sa mundong ibabaw nito, sapagkat ang kabutihan, O Lord, ay mararanasan ng bawat pagsilang, O God. Kaya nga, Lord, patuloy maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa, O God. Napakaganda, Panginoon, na mabuhay sa mundong ibabaw nito na alam namin na Ikaw ang aming sinasamba, Ikaw ang aming pinaglilingkuran. Patuloy na magamit, O God, ang mga buhay nito para sa iyong ikaluluwalhati at ikadadakila, Panginoon. Kaya nga, maraming salamat, O God, sa bawat pagpapala, sa pangako mo, Panginoon, na hanggang ngayon, O Lord, ay hindi mo kinakalimutan, O God. Kaya nga, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, O God. Ikaw lamang, O God, ang siyang may taas, wala ng iba, O God. At sa aming napag-aralan, patuloy, salamat po, O God. Ma-apply namin ito, O God, sa aming mga buhay, O God, at hindi makalimutan. Maiukit ito, O God, sa aming mga puso, O Lord, at magamit namin every time na dumadaan kami sa mga pagsubok, Panginoon. Kaya nga, maraming salamat po. Holy Spirit, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi ito. Kaya nga, patuloy, malugod ka aming Diyos, at muli, ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. God bless po sa bawat isa. Nagbabago, walang katulad mo. Ay saya ng buhay kapag kasama ka. Ay ganda ng buhay. Hallelujah. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa mo, Panginoon, ngayong gabi. At in advance, Lord God, kami nagpapasalamat sa gagawin mo pa. Patuloy, Panginoon, sa bawat isa ay pagpalain at ingatan mo, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa banal na salita. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ay saya